Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magpunla naman tayo ng sitaw. At dito sa ating buto, ang gagamitin ko ay produkto ng East West Seeds. Caveat lang po, hindi naman ito sponsored pero maganda kasing ginagamit ko itong butong ito. Nasubukan ko na dati pa at maganda yung resulta pag nagtatanim sa container. So ang kanyang klase ay yung tinatawag na Fantastico. Ngayon, pagka pipili tayo ng buto na itatanim, siguruhin natin na viable pa siya. Yung hindi pa siya matagal na na-imbak at hindi pa expired. Kagaya nito, ang expiration nito ay August 2027 pa. So medyo matagal. So pwede pa natin siyang itanim. At gaya ng dati, magpupunla ako dito sa container. Itong container na to, approximately po ito mga 7 to 10 gallons capacity pagka pinuno mo talaga ng lupa. So may kalakihan. Tingnan mo ang lapad ng kanyang bunganga. Alright, at sa pagtatanim naman ng buto ng sitaw dito sa likod ng kanyang pakete, may nakalagay naman dito na guide. Kung magtatanim ka diretso sa lupa. Yan. Pwede mo sundan yan kung direkta ka magtatanim sa lupa, at pwede rin naman kung sa container ka magtatanim kagaya ng ginagawa ko dito. Yun nga lang, pagka sa lupa, ang advice dito, dapat ay 50 centimeters apart ang layo ng bawat puno. Pero dahil nasa container tayo nagtatanim, ay hindi ko nasusunod yung ganong kalayo. Yung po kasing 50 centimeter, kalahating metro yan. So mahigit 1 pie ang layo, mga around 19 inches ang layo bawat isa ng puno. So hindi po nangyayari yan pagka sa container tayo nagtatanim. Anyway, pwede pa rin naman. At nasubukan ko na dati. So, umpisahan na natin. Sa ganito kalaking container, normally po ay nagtatanim ako ng 3 buto. At ihilera ko lang yan. Sa 2, mga 3 pulgada lang po ang layo. 3 hanggang 4 na pulgada ang layo sa bawat isa. And then, tinatakpan ko ng lupa. Sa pagtabong ko ng lupa, hindi naman karamihan. Halos mga 1 pulgada lang ang tabon sa kanya. And then, didiligan na natin yan. Kung napansin mo pala, itong buto ng ating sitaw ay kulay blue. Hindi naman po ganyan talaga ang kulay ng buto ng sitaw. Pero ito ay meron ng fungicide. So sa factory pa lang or sa kumpanya pa lang ay binababad na yan sa fungicide para medyo matibay yung ating buto laban sa mga salot, peste na nasa lupa. So yan po, fungicide na yan. At kung strictly organic ang pagtatanim mo, hindi mo masasabing talagang strictly organic yan dahil ito palang buto ay meron ng fungicide. Alright? So marami yung idinilig kong tubig sa kanya kasi po napansin mo yung lupa ko ay tuyong-tuyo. Ngayon pagdilig mo sa kanya at lumutang yung buto, dahil mababaw lang yung pagkakatapon, ang gagawin mo lang dyan ay tusukin mo siya uli para mabaon sa lupa. So ngayon meron ako ditong 3 container na pagtataniman. At lahat yon ay ganun ang gagawin ko, 3 buto bawat isang container. Ngayon, pagka sila sumibol na, normally po sa ganito kalaking container, ideal dito siyempre 1 puno lang, pero ginagawa kong 2. 2 puno, okay na po yan, mabubuhay na siya at magkakaroon ng mga bunga. Ang gagawin ko namang balag sa kanya ay itong aking metal cladding dito. Yan. Hanggang dun sa itaas. Meron ng mga gumapang doon, pero tinanggal ko na yun sa puno sa ilalim. Kaya bago sumibol yung aking mga sitaw ay tuyo na rin yung mga yan. Dito pa 3. So ngayon, gaya ng sabi ko, 2 normally pinapatuloy ko. Pwede kang maglagay dyan ng 4 kung gusto mo o 5. Ngayon pagka sumibol na sila, pipili ka na lang nung malusog na maiiwan at tatanggalin mo na yung iba. Yung po kasing sitaw ay medyo maugat din yan. So
kailangan po talaga ng medyo malaking container. Pag sa container tayo nagtatanim, kagaya ng ginagawa ko. Ito naman pong butong ginagamit ko, medyo viable siya, maganda yung kanyang germination rate. Kaya 3 lang ang nilalagay ko. Pero gaya na nabanggit ko, pwede kang maglagay ng 4 or 5 sa kanya. Habang inihintay natin sumibol ang mga buto, panatilihin lang natin na moist yung kanyang lupa. Huwag nating hayaan na tuluyan siyang matutuyo. Kasi po yung buto, kailangan niya ng moisture, ng tubig para siya mag-germinate agad. Para din medyo makasigurado na mag-germinate yung ating ipupunlang buto, pumili tayo na medyo malaki. Ano po, iwasan natin yung maliliit, kagaya nitong isang to, maliit. Yan. Ito namang isang ito, may uka. So, bali wala na yon. Yung may uka na yon, ito maliit, wala na rin yan. So, dito, 4 naman ang ilagay natin. And then, diligan. Alright, so ngayon maghihintay na lang tayo ng around 7 to 10 days. At may malang tayong maasahan dyan na sisibol. Pwede umabot hanggang 2 weeks. Depende po sa buto na inyong itatanim. Yan. Ito nga po sitaw. Ang advice po dito ay direct sowing. Ibig sabihin, diretso na kagad sa kanyang permanenteng taniman. Hindi na siya inilalagay sa seedling tray. Kasi po, medyo maugat din ang sitaw at baka maraming maputol na ugat sa kanya pagka magdadaan pa tayo sa seedling tray. Pero pwede rin ninyong subukan kasi ginawa ko na rin yung dati. Pero siyempre, mas maganda nga, i-follow natin, let's follow the advice of the seed manufacturer, yung East-West Seeds na direct sowing ang maganda sa sitaw. Magandang magtanim tayo ng sitaw kasi hanggang ngayon medyo may kamahalan pa rin. Ano po, dito sa amin, Metro Manila, yung 5 hanggang 6 na hibla ng sitaw, 15 pesos pa rin ang halaga. Kaya naman mas mainam kung meron tayong sariling tanim para makatipid na tayo sa pagbili-bili ng mga sitaw na panghalo sa ating uulamin. At meron nga pala akong mga naunang videos na tungkol sa pagtatanim ng sitaw. So pwede mong balikan yon, ipopost ko towards the end of this video yung aking mga naunang pagtatanim na ng sitaw para magkaroon ka ng dagdag na idea. Ito naman, maghihintay pa tayo ng mga 1 linggo, maximum 2 weeks at meron siyang sibol. So magkaroon tayo ng update pagdating nung araw na yon. Okay, so maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa mga videos ni Late Grower. Bye-bye!